Tatlo na ang kumpirmadong patay sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. Sa tindi ng pinsala, nagsibagsakan na mga kisame ng isang mall at iba pang istruktura. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nagsigawan ng mga tao sa loob ng mall na ito sa General Santos City pasado alas 4 kaninang hapon. Doon na sila inabutan ng magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Davao Occidental. Sa lakas ng pagyanig, nagsibagsakan ang mga kisame ng mall. Nagtakbuhan palabas sa mga namamasyal. Sa isa pang kuha sa loob din ng kaparehong mall, nagkalat ang mga debris na wala ng kuryente sa gusali. Sa bahay namang ito sa Gensan, kitang-kita ang pag-apaw ng tubig sa maliit na paliguan sa bakuran. Ayon sa Gensan Police, may dalawa na silang naitalang nasawi sa lindol sa kanilang lungsod. Sa New Matina, Davao City naman nagbagsakan ang bahagi ng crane at mga bato sa gusaling ito. Ayon sa Tibok, sa bahagi ng Sarangani Island na itala ang epicenter ng lindol. Kaya ramdam na ramdam ng mga estudyanteng ito sa bayan ng Glan ang pagyanig. Animoy nagsayawan ang mga bakal na haligi at bubong ng kanilang covered court sa lakas ng lindol. Malalaking tipak ng bato naman ang nagkalat sa isang highway sa kaparehong probinsya. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Sa paunang assessment ng lokal na pamahalaan, isa na ang napaulat na nasawi habang nasa 50 ang sugatan sa bayan ng Glan. Wasak na wasak naman ang mga pader ng gusaling ito sa Coronadal, South Cotabato. Ayon sa FIVOX, posibleng ang paggalaw ng Cotabato Trench ang dahilan ng lindol sa Mindanao. Wala naman daw banta ng tsunami kasunod ng lindol. Pinag-iingat din ng mga residente sa posibleng aftershocks na posibleng tumagal ng ilang araw o linggo. Advice namin sa public kapag may nakita silang visible damage sa bahay nila o sa buildings kung saan sila mamalagi, they have to, muna sila pumasok. They have to consult municipal or city engineers kasi baka hindi ito nasira during the main shock kapag mayroong strong aftershock, mag-collapse. Wala pang inilalabas na opisyal na bilang na biktima ng lindol ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon naman sa Malacanang, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga apektado ng lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Balik po tayo sa balita ng lindol sa Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks matapos ang malakas na lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Kaugnay niyan, makakausap po natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po sa inyo, Director Bacolcol. Yes, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Sir, umabot po na hanggang intensity 6 ang naramdaman sa ilang lugar gaya ng Sarangani at Gensan. Ano po ang ibig sabihin ng ganyan kalakas na lindol, sir? What to expect pag ganyan mong intensity? Kapag intensity 6 po, ibig sabihin po nito, it's considered as very strong. And usually ang description namin ng intensity 6 that many people are frightened, maraming tatakbo outdoors, yung heavy objects or furniture would move or maybe shifted. And kapag may mga church bells may ring. And very old or poorly built houses and man-made structures are slightly damaged, though well-built structures are not affected. And there will be limited rockfalls and rolling boulders. And trees are noticeably shaken. Yun po yung description namin kapag intensity 6. Okay. Sir, sa dagat ho, sumentro, that's what we know right now, sa dagat sumentro ang lindol, kaya may mga nangangambahong baka magkaroon ng tsunami. Paliwanagan niyo po kami kung may ganyan ho ba talagang ine-expect tayo? Yung lindol po kasi kanina, medyo malalim. It's 72 kilometers and yung magnitude is 6.8. So hindi po yan makakapag-generate ng tsunami. Lalo na kasi as I mentioned, it's 72 kilometers. Kung mababaw siya and if the magnitude is a little bit more than 7, then posible pong magkaroon ng tsunami. But magnitude 7.2, depth of 72 kilometers, hindi po yan capable of generating a tsunami. Okay, so ulitin lamang natin, sir, ha, para sa mga kababayan natin. Hindi ho tayo nag-e-expect ng tsunami arising from this earthquake. So, safe po yung mga kababayan nating malapit sa dagat po, sa areas na yan? Yes, that's right. Kung may tsunami po kanina, dapat kanina pa dumating. It's been more than 6 hours na.
since yung lindol. So, meron tayong tsunami noong 1976 on the same area, on the same generator po, yung Cotabato Trench, and it only took 5 minutes bago dumating yung first wave. So right after. Okay, sir, ito Yes, po. that's right. Okay, Director, ano hong may papayo nyo sa mga residenteng may nakita na raw hong bitak sa kanilang bahay o sa lupa sa kanilang lugar? Yung mga bahay na visibly damaged or kahit may mga visible cracks, wag mo muna sila pumasok doon kasi we are expecting aftershock. Kung hindi man yan nag-collapse during the main shock, baka kapag may malakas na aftershock, pwede pong mag-collapse yan. So they have to consult engineers, civil engineers. They have to consult municipal or city engineers and seek for their advice kung pwede na ba silang pumasok. Last, short na lang, sir. And the aftershocks would be expected until when po? We would expect aftershocks for several days to even up to several weeks. Ngayon, as of 10 p.m., nakapagtala po tayo ng 32 aftershocks and yung magnitude ng aftershocks nagre-range from 1.4 to 3.9. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Teresito Bocolcol, thank you po for taking our call, sir. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.